Nakarma nga po ba si Lorraine Badoy dahil sa mga pinagsasabi nito kay PBBM? Dahil kahapon po pumutok po yung balita na natalo po si Lorraine Badoy at yung isa pa niyang kasama, natalo sila sa kasong isinampa po ni Atom Araulio. At sa pagkakaunawa ko po, kinakailangan nilang magbayad po ng mahigit 2 million pesos at iba pang dapat nilang bayaran dahil sa pagkatalo nila sa kasong isinampa ni Atom Araulio. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin yung sinabi niya kay PBBM. Nabanggit po niya dito ang admin ni PBBM at ang NPA. Pakinggan po natin mabuti dahil in my opinion, parang may na-red tag po dito. Parang meron pong ni-red tag dito, no? So kayo na lang po ang makinig at kayo po ang husga. By the way, yung pagkatalo po ni Lorraine Badoy sa kaso ni Atom Araulio, yan po ay pangalawa na, no? Yung una, pinagbabayad siya ng 30,000 if I'm not mistaken. Basahin nyo na lamang po ang balitang ito. Diyan po, nakita nyo naman, natalo po yan si Lorraine sa Supreme Court pa yan, ha? And then yung nga pong kahapon, kay Atom Araulio, na magbabayad sila ng mahigit 2 million at iba pang dapat bayaran. Ngayon, pakinggan po natin ang sinabi niya dito patungkol sa admin ni PBBM at nabanggit po niya dito ang mga NPA. Eto na po. Ang Marcos administration ay heaven sent yan sa CPP, NPA, NDF. Yan yung pinagdarasal ng CPP na dumating sa kanila dahil nabubuhay sila at pinapalakas sila ng administrasyon na ito. So, I don't know about that anti-terror law, para nakalimutan na yata nila. Siguro, I'm pretty sure 100 million % na ginagapang yan ng CPP, NPA, NDF kung kaya't wala tayong nakikitang kaluskos no, sa parte ng gobyerno. Okay mga kababayan, narinig nyo naman po, no? Yung naalala ko sa sinabi niya, dalawang bagay. Heaven sent daw po ang Marcos administration para sa mga NPA. At sa pagkakaunawa ko po, pwede nyo balikan, pinalalakas daw po ng admin ito ang mga NPA. Yung po yung naunawaan ko. Yan po ay isang malaking paninira in my opinion mga kababayan, no? Eto na naman po sila no? Medyo luma na itong video na to pero yan pa rin yung style nila. Na yung mga tao nagagalit sa admin, nagagalit sa mga personalidad dahil po sa ginagawa nila. In my opinion, yan po ay red tagging. Maalala ko po, ganyan din ang ginawa nila kay Attorney Lenny at sa Angat Buhay. Pakinggan niyo po yung sinabi niya patungkol kay Attorney Lenny, mga kababayan. Ako sa mga politiko, kung akala ninyo makakatakbo kayo, nakikipagkunsyabahan kayo sa CPP, mali kayo. Yeah. The writing is on the wall. Gising na ang Pilipino. Yeah. At uulit-ulitin namin dito yung kung ano yung katotohanan. Ang kung sino man ang sumanib sa CPP, NPA, NDF, hindi kayo mananalo. Sisiguraduhin namin yon. Katulad nung nangyari kay Lenny Robredo. Oh. So, sisiguraduhin namin yon. Kasi ganito kami, kasi lahat tayo dito, buong Pilipinas, ganun kami kadesididong tapusin na itong CPP, NPA, NDF na ito. So, wag kayong magkakamali na akalain ninyo makakalusot pa kayo dito. I'm not talking about the CPP, I'm talking about the politicians who continue to betray us by colluding with the CPP, NPA, NDF. Yes. Hindi na kayo makakaulit sa amin. So sa pagkakaunawa ko po, yung video na yon, medyo luma na rin yun. Sinasabi niya in my understanding na nakikipagsabwatan po sa Attorney Lenny sa NPA. Ganon po ang ginawa nila kay Attorney Lenny. And yung unang video na pinarinig ko sa inyo, ganon din ang ginawa sa admin or kay PBBM basically. Sa admin ni PBBM or kay PBBM basically. Ang pagkakaunawa ko sa ginagawa niya, red tagging, nire-red tag niya. No? Balikan natin yung kay Attorney Lenny. Kailan ba nila napatunayan na nakapagsabwatan sa Attorney Lenny sa NPA at ang Angat Buhay? Never nilang napatunayan. Kasi kung totoo ang pinagsasabi nila, dapat pinakulong nila sa Attorney Lenny dahil ang NPA ay terorista at ang kung sino mang makipagsabwatan sa mga terorista ay dapat panugutin sa batas, mga kababayan. Ito yung ginawa nilang pang-red tag kay Attorney Lenny. Ayan, yung mga balitang yan. Pati Angat Buhay. Tapos ginawa din nila sa Pangulo. Pero anong ginawa nila? Hanggang ganun lang. Hanggang pagbibintang, chismis, intriga, pero hindi naman nila pinapanagot.
Sa katunayan, sa Atty. Leni noong mga panahon na hindi pa nag-e-eleksyon, ang daming naniwala sa mga kuda at panre-red tag laban kay Atty. Leni. Kasi hindi po chine-check ang page at ang platform ng Atty. Leni. Sa Atty. Leni mismo, ayan, kinukundina niya ang armadong pakikibaka, ang NPA. Binabatikos niya. At nung nabalitaan nga po natin na may isang atleta na aksidenteng nakadumaan yata yung bike nila doon sa landmine ng mga NPA, kinundi na po na Atty. Leni ang pangyayaring yon. Nagalit siya dahil hindi makatao at mali ang ganong uri ng ideology at yung armadong pakikibaka. Tignan nyo yung mga old posts ng Atty. Leni sa page niya. Kaya nakakasama po ng loob na ang dami pong naniwala, no? Na sa Atty. Leni daw ay nakikipagsabwatan sa NPA. At ganoon na rin ang angat buhay. Ito ang sabi ni Lorraine Badoy patungkol sa angat buhay. Pero angat buhay ngayon ang nakakatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Hindi po ba? Wala naman silang napatunayan. Hindi naman nila naipasara ang angat buhay. Hindi naman nila naipakulong sa Atty. Leni. Tapos ngayon, kukuda siya ng ganyan sa presidente, sa admin ng presidente na ang mga salitang sinabi niya sa pagkakaalala ko, pinapalakas ng admin na ito, Marcos admin ang mga NPA, at heaven sent ang Marcos admin sa mga NPA? Tama ba yun, mga kababayan? Pero balik tayo dun sa una kong tanong, nakarma nga po ba si Lorraine Badoy? Kasi nga po, natalo siya ni Atom Araulio. Pero bago yan, tanungin ko kayo, pinagbibintangan niya ang admin ni PBBM, pinagbintangan niya si Atty. Leni Robredo, pero sino po ba yung may mga pictures kasama ang mga NPA? Sino po ba yung sumisigaw ng mabuhay ang NPA? Sino po ba yung nakikipag-usap kay Joe Maciso noong 2016 election? Sino po ba yung nagpalibing at binigyan ng hero burial ang isang mataas na leader ng NPA? Mga kababayan, ang sagot, si dating Pangulong Duterte, yung idol nila. Nakita ba natin sa Atty. Leni at si PBBM na kasama ang mga NPA? Na sumisigaw ng mabuhay ang NPA? Na nakikipag-usap sa mga pinuno ng NPA? Nakita ba natin? Hindi natin nakita. Kaya nga po mga kababayan, ito po yung aking naisip dyan kung ano yung gawain ng mga idol nila, ibinibintang nila sa iba. Wala akong nakitang umakit ng bundok sa Atty. Leni at saka po si Pangulong Marcos para makipagkita sa mga NPA. Sino yung mga umakit ng bundok? Sino yung mga nakita natin na itinataas pa ang kamay ng mga NPA? Yung mga idol nila. Tapos sila itong may gana na mambintang, mga red tag. Wala naman silang pinatunayan. Hindi naman nila naipakulong sa Atty. Leni Robredo. Ang angat buhay na red tag pero andyan tumutulong sa ating mga kababayan. Mga kababayan, ito pa, pakinggan nyo pa ang isang sinabi ni Lorraine Badoy patungkol kay PBBM. Ito po. Hindi ko rin akalain doon sa tatlong taon ko na nasa NTF-ELCAC na kung saan idinikdik sa utak ko nila Eric at mga former rebels at ng AFP na ang kaaway ay CPP, NPA, NDF, na darating ang panahon na pati pala gobyerno, kaaway na pala kami. Kami na lumalaban sa kaaway ng gobyerno. So, ito ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya pala, ang press freedom ay sinusupil niya kasi napakarami nilang pinagtatago sa taong bayan. Hindi totoo na sinupil ng Pangulong Marcos ang press freedom. Hindi totoo. Dahil andyan po ang ABS-CBN, ang News 5, ang GMA7 at iba pang mga television station na nagbabalita. Hanggang ngayon, andyan pa rin po ang SMNI na mamayagpag sa social media. Andyan din ang Rappler, ang Inquirer, ang Manila Bulletin, Manila Times, ang mga nagbabalita andyan pa din. So anong pinagsasabi nito na sinusupil ang press freedom? No? So, hindi po totoo ang sinabi ni Lorraine Badoy na sinusupil ng Pangulong Marcos ang press freedom. Hindi nga siya nagsasalita against sa inyo at sa mga sinasabi nyo. Ito nga po yung kinalulungkot ko mga kababayan. Si Pangulong Marcos Jr., si VP Leni, no? Pinagbintangan, red tag, kung ano-ano sinabi, na masasakit na salita, hindi gumagante sa salita, hindi nagdedemanda, hindi lumalaban, wala, parang pinabayaan, pinalampas na lamang. Yun po ang kinalulungkot ko mga kababayan, no? Pero ano pong magagawa ko? Sila yun. Yun sila.
hinahayaan na lang nila, hindi sila lumalaban, hindi sila gumagante. Minsan nakaka-frustrate sa totoo lang, ano? Pero unfortunately kay Lorraine Badoy, meron pong lumaban at meron pong nagsampa sa kanya ng kaso. Marami sila at sa pagkakaalam ko, 2 na ang nanalo laban sa kanya. At yung pinaka-latest nga po si Atom Araulio. Pakinggan natin kung anong sinabi nila kay Atom Araulio. At saka, if I'm not mistaken, pati yata nanay ni Atom Araulio ay nadamay. Pakinggan na lang po natin. Carol Araulio, ikaw na Atom Araulio kasi gusto mo magpabida ngayong araw na ito. Kaya mo bang ibalita? Yung balita na binalita ni Marian Centino at ng SMNI? Yeah. Yung pagpapakita na nagbabalik loob ang mga dating sinira na komunidad at mga pamilya na inodyukan, ginatungan, niloko at nirecruit ng CPP, NPA. Ano yun? Question ha? Ano pa? Pasingit, Eric ha? Go ahead, ma'am. Kaya mo ba, Atom Araulio, na yung documentary mo tungkol sa Save Our School Network, yung mga kunwari eskwelahan ng CPP, NPA, NDF, pero actually mga terrorist training camps. Napakaganda ng ng documentary mo, puro kasinungalingan. Yes. Propaganda ng komunistang teroristang organisasyon na pumatay ng napakaraming mga kapatid natin. Yun. Kaya mo bang gumawa nun? Kaya mo bang magsabi ng katotohanan at sasamahan pa kita at i-interviewin mo sila? Yes, sasamahan ka namin doon. Ayan mga kaibigan, dinig nyo naman po, no? Although I'm not entirely sure kung yung video na yan ang naging dahilan ni Atom Araulio kung bakit siya nagsampa ng demanda or complaint, no? Ng kaso. Siguro may iba pa siyang reason, ano? Pero pinarinig ko po sa inyo, rinig nyo naman po. And yun na nga po, eventually, napiko na si Atom Araulio dahil syempre mahirap po talaga ang nare-retag, especially kung kilalang personalidad ka. Makaka-receive ka dyan ng mga hate comments, hate messages, and yung iba, nakaka-receive pa po ng mga threat sa buhay nila at sa kanilang pamilya. Kaya hindi po biro yan. Akala nung iba, sa pang-red tag nila, akala nila ganun lang yun eh. Pero kawawa po ang mga nare-red tag. Kaya naman, pumitik na si Atom Araulio, sabi niya, enough is enough, nagsampa siya ng kaso, and eventually, nanalo siya sa kasong isinampa niya, no? If I'm not mistaken, kasama po si Eric Selly sa sinampahan ng kaso and nanalo po si Atom Araulio and yun nga, pinagbabayad sila ng mahigit 2 million pesos at iba pang dapat nilang kailangang bayaran. Sa pagkakaunawa ko po, pag hindi sila nagbayad, makukulong sila. Pero civil case lamang po yung sinampa, kaya kailangan lamang nilang magbayad. Pag nagbayad sila, wala pong kulong, no? So again, pangalawa po yan na kasong ikinatalo ni Lorraine Badoy. Marami pa pong iba na nagsampa laban sa kanya na may kinalaman po sa red tagging. And yung iba pa nga, cancel yata yung lisensya niya bilang doktor, no? So, paano kung yung ibang yon na nagsampa? If I'm not mistaken, pati yata yung nagpasimula ng community pantry, nagsampa yata ng kaso, no? Don't quote me on that, no? Pero, as far as I remember, may ganung balita akong nabasa, pero pwede nyo i-double check. Nevertheless, madami pong nagsampa ng kaso laban sa kanya. And so far, nanalo po yung mga nagsampa ng kaso, no? So, ito po ay isang mensahe na yung mga taong nire-red tag ay maaaring lumaban at magsampa ng kaso. At kita nyo naman, meron silang malaking chance na manalo at pagbayarin ang mga taong nang re-red tag sa kanila, no? Kasi syempre, kapag na-red tag ka, tapos pag pinaniwalaan niya ng AFP, no? Eh di kalabang ka na ng AFP. Kahit ordinaryong tao ka lang. Kaya maraming sundalo po ang nagalit noon kay Atty. Leni Robredo. Nakikita ko mga sundalo nagko-comment sa mga post na may kinalaman sa pang-red tag kay Atty. Leni Robredo. Hindi lang sundalo, pati police, no? Yun nga pong fake code card na ipinakalat, no? Fake code card po na Atty. Leni na sinasabi niya na babawasan daw niya ang mga sahod ng police at sundalo. Hindi po totoo yun, pero ang resulta, ang daming nagalit kay Atty. Leni dahil nga po pinaniwalaan. Mga sundalo, mga pulis at mga kamag-anak nila nagalit, no? Pero kung alam lang sana nila yung nasa batas na kapag itinaas na ang sahod ng mga sundalo at pulis, hindi na ito pwedeng ibaba. Pwede lang ma-demote, bumaba ang ranggo, pero ang sahod hindi po pwedeng bumaba. Naaayon po yan sa batas. Kaya hindi po yun totoo na sinabi ni Atty. Leni Robredo. Pero nangyari na. Na-red tag na siya at nasira na siya, nagalit na sa kanya mga tao, tumahimik na lamang siya. At ayan na nga po, private citizen na siya. Ayun nga po ang kinalulungkot ko.
bakit tatahimik lang? Bakit hindi mo kailangan magsampa ng kaso? Bakit hindi mo kailangan lumaban? Ganon din ang Pangulong Marcos. Bakit pinababayaan nyo lang? Bakit ayaw nyong labanan at magsampa ng kaso? Pero again, ano pong magagawa ko? Hindi ko naman po sila pwedeng pilitin, no? Iniisip ko na lamang na mas marami silang bagay na dapat asikasuhin na may kinalaman sa kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Kaya mas binibigyan nila ng importansya. Sa bagay, sabi nga ng Pangulong Marcos Jr. Unimportant, hindi po ba? Unimportant, wag nang pag-aksayan ng panahon. Pagtuunan ng pansin ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Pero, ganun pa man, hindi man nagsampa ng kaso ang Pangulong Marcos at si Atty. Leni, may mga tao na kagaya ni Atom Araulio at saka yung isa pa, ang palaban at hahabulin kayo at papanagutin. And nandito rin kami mga vloggers, tayong mga Pilipino, na lalaban para sa mga pinunong sinusuportahan natin at poprotektahan natin dahil may maling ginagawa laban sa kanila. No? So, okay na lang din yon. Nahayaan natin ang mga pinuno natin, sila Atty. Leni, sila PBBM na magtrabaho para sa bansa, tayo na lamang po ang lumaban para sa kanila. Kahit man lang dito sa social media at sa pagsasalita, ipaglaban natin sila. Dahil sila naman po ang lumalaban para sa bansa at nag-aasikaso para sa bansa, mga kababayan. So yun lamang po mga kababayan, mamaya may upload po ulit ako. Patungkol naman po ito sa balitang ito. Ito po, nakakatakot, nakakilabot. Ang sabi po sa balitang yan, Ex-President Duterte is a face of illegal drugs crime according to Congressman Acop. Ito pa, House Panel, Ex-President Duterte Center of Grand Criminal Enterprise. And then ito pa, Lawmaker Rodrigo Duterte may be Center of Grand Criminal Enterprise. Ayan po, sa iba't ibang pahayagan po yan mga kababayan. So pag-usapan po natin yan, maaaring iparinig ko po sa inyo yung report ni Congressman Acop kung bakit niya nasabi yan. So magkita-kita po tayo mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.